Magandang buhay mga sir at ma'am ko. Welcome to my channel. For today's video ay magpapakulit tayo ng asparagus seedlings. Merong umorder sa atin ng 40 pieces na asparagus seedlings from Cavite. Then darating yung ating anak from Manila. Nag-aaral siya from Mapua. So pagluluto din natin siya ng kare-kare. Kaya mga sir at ma'am ko, samahan niyo po ako. Puntahan natin yung mga asparagus seedlings natin. Magpe-prepare tayo ng 40 pieces. So ito yung ating asparagus seedlings. May umorder sa atin from Cavite. Repeat order siya. Then meron tayo dito sa kabila mga asparagus seedlings. So i-rebag natin siya o ibabag natin siya para meron tayong reserve planting materials. Sa mga gustong mag-order ng asparagus seedlings, PM lang po or message po kayo sa comment box. Sa mga magnanais na magtanim ng asparagus, kasi itong asparagus natin ay napakagandang itanim kasi isang beses ka lang magtatanim at pwede mong mapakinabang sa mahabang panahon. Lagi kang may supply ng asparagus, 9 months every year. The moment na ma-reach niya yung yung tinatawag na matured period na pwede tayong mag-cut back at least 9 to 12 months, then ika-cut back na yung asparagus, then makapag-ani ka na. Meron tayong 2 months window para mag-ani ng asparagus seedlings. Then after 2 months ay rest siya ng 1 month, then after 1 month cut back again, then harvest uli. Meron na namang 2 months window para mag-harvest ng asparagus spear. So napakaganda ng asparagus seedling or asparagus plant na lagi tayong may constant supply ng gulay. So matibay sa initan to. Ang variety ng ating asparagus ay UC 800 from USA. Lagyan natin tusukan natin ng tingting para hindi mawala sa pwesto.
naipak na natin yung ating asparagus seedlings ready for pickup. Habang naghihintay tayo ng rider, ay magluluto muna tayo ng kari-karing baka. Kaya mga sir at manggo, samahan niyo ulit po ako. Stir fry muna natin yung ating sitaw for 2 to 3 minutes. After my stir fry ng ating sitaw ay iset aside muna ito. Then isunod naman yung ating pechay, then yung ating talong. So lalagyan lang ng konting-konting mantika yung ating kawali. Ilagay natin yung pechay, lalantangin lang natin siya. After a few minutes, iset aside natin yung ating pechay. Add tayo ng oil, konti lang. Pa-apply natin yung talong. After 3 minutes, balik-balik natin. After 2 to 3 minutes, ay iset aside natin yung ating talong. Add tayo ng 3 tablespoon ng oil, then mag-isa tayo ng bawang at sibuyas. Garlic. Lagyan na natin yung pinalambot natin na pork. 1 and 1/4 kilo to. Lagyan natin yung beef broth, yung pinagpakuluan natin ng ating baka o pinagpalambutan ng baka. So meron tayong kari-kari mix, isang pack. Ilalagay natin sa cup. Lagyan natin ng tubig na mainit. Then haluin natin. So ito yung kari-kari mix ng Mamasitas. Lagyan natin yung giniling na mani. So 1/4 kilo to, yung nabibili sa palengke. Giniling na mani. So yung baka natin ay pinressure cooker natin na 35 minutes. More than 35 minutes ay masyado siyang malambot. Pag hinahalo natin ng ganito ay matutulog na. Since na 35 minutes lang to, kaya kahit haluin natin, hindi malulusak o matutulog yung beef natin. At the same time, malambot din naman yung ating beef. Unti-unti na lumalapot. So yung mani ay nabibili lang sa palengke, 60 pesos per 1/4 kilo. Then, ilalagay na natin itong kari-kari mix para lalong sumulap.
hintayin lang natin kumulo. Maglagay tayo ng 1/4 teaspoon ng curry powder. Excuse me, 1/2 teaspoon pala. So medyo thick na agad yung ating sauce. And maglagay tayo ng paminta. Maglagay tayo ng konting anapa seeds by Mamasitas. Maglagay tayo ng konting asin. So, hintayin lang natin kumulo, then maglalagay tayo ng beef cubes. Kapag kumukulo na, maglagay tayo ng isang beef cubes. Then after 3 minutes, ilalagay natin yung mga gulay natin. Unahin natin yung sitaw. Ilagay na natin yung sitaw. After 3 minutes, lagay natin yung pechay and talong. Then, ilagay din natin yung ating puso ng saging. So, inanin natin itong puso ng saging. So, ang ginagawa natin sa puso, bago natin ilagay sa kare-kare natin, nilaga ko muna siya. Pinakuluan ko muna siya ng 5 minutes. Saka ko pa lang siya ilalagay dito sa ating kare-kare. Para hindi naman maging lasang puso ng saging yung ating kare-kare. So, ilagay natin yung ibang bulaklak. So, after 3 minutes, ready to serve na yung ating kare-kare. Ito ay kare-kareng baka. Ayan. Ayan, pumukulo na. So, okay na to. Okay na yung ating kare-kareng baka. Ayan, maraming gulay. Kasi mahilig tayo sa gulay. Sana yung mga anak natin mahilig lang kumain ng gulay. Yung ating So, ready to serve na yung ating kare-kare. dadali nila ito sa Dasmariñas City sa Gawin, Cavite. So, napak na natin yung ating asparagus seedling. Then, na-pick up na rin siya ng Lala Move. So, dadalhin siya sa Cavite. And, nakapagluto na rin tayo ng kare-kareng baka. So, maraming salamat mga sir at ma'am ko sa panunod ng aking video. Please like, share, and subscribe. At press the notification bell para lagi kayo updated sa mga video na aking gagawin. Maraming salamat, magandang buhay, and God bless us all.